Good afternoon from Finland, mga ka-Gigi! Hello mga ka-Gigi! Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another vlog. Thank you, Lord! Mga ka-Gigi, ngayon, papasok tayo sa work. Samahan niyo ulit ako, papasok ako ng work. Yung weather natin today is minus or negative 6 degrees Celsius. So, sakto lang. Malamig siya pero kaya naman, tolerable. Ayun, so ito yung view natin today. Yan, tignan nyo yung mga snow. Tignan nyo yung snow. So, magkabila. Kabundok na snow. Napapaligiran ng snow mga ka-Gigi. Tapos, syempre ingat-ingat tayo sa paglalakad kasi parati kong sinasabi sa inyo mga ka-Gigi, sobrang madulas dito ngayon. Maraming mga na-o-hospital dahil nadudulas sila sa snow at injured sila. So, kaya doble ingat tayo mga ka-Gigi. Yung bata naglalaro. Moy! So, ako mga ka-Gigi, ang sinasakyan ko lang is slow train. Hindi katulad ni Keng, madala siya mag-fast train. Ako, slow train lang sinasakyan ko kasi nag-aalat talaga ako ng time para dun sa biyahe na yon. Kasi yung slow train, medyo marami siyang station na dinadaanan. Yung bahay namin mga ka-Gigi, papuntang train station, sobrang lapit lang. Kaya hindi hassle pumunta, hindi hassle pumasok. Ayan, ito na tayo, nandito na tayo ngayon sa train station. So, tingnan natin kung ilang minutes pa yung train darating. So, ayan mga ka-Gigi, andito na tayo. Waiting lang tayo sa train. Yan na yung train mga ka-Gigi. Parating na. Meron sila ditong saksakan mga ka-Gigi para kung gusto mo mag-charge. Tapos ito basurahan. Tapos meron dyan saksakan pang charge. So usually mga ka-Gigi naman pag ganitong biyahe, nakikinig lang ako ng music. So meron akong AirPods. Tapos nakikinig ako ng mga Pinoy rap songs. Favorite ko yung mga sila Flo G, sila Nick Makino, sino pa ba yung favorite ko? Ron Henley. Yan mga ka-Gigi, yun yung pinapakinggan ko. Syempre proud to be Pinoy. Ang gagaling nila gumawa ng music. So makikinig muna ako mga ka-Gigi ng music habang nasa biyahe tayo. Music. Meron akong playlist pangalan Pinoy Rap. Ayan o, Pinoy Rap. Pero ito yung papakinggan natin muna.
Flow G. So mga ka-Gigi, nandito na ako sa city center. Mga 8 stops lang from sa amin. So medyo maaga-aga pa ako kaya may bibilin muna ako sa baba. Oh, basak sa limin. Punta muna tayo sa Tokmani mga ka-Gigi. May bibilin lang ako. So dito yun sa baba. Ito yung mga sale nila mga ka-Gigi. Yan. Mga bedsheet, may mirror, 10 euros na lang. Pag may oho, ayan, Shoki Ale. Yan. May mga disposable sheet, towels. Yan mga ka-Gigi. Sale yan. Hi mga ka-Gigi. Wala sa Tokmani yung bibiling ko. So papasok na ako. Pasok na tayo mga ka-Gigi. So dito ako dumaan kasi dito ako sumasakay ng tram. Diyan, pakita ko sa inyo. Yan. So, parang shortcut to. Dito na yung daan niya. Tapos, yung sakayan ng tram, diyan na agad. Doon na. Yan. ka-Gigi, nandito na tayo sa tram.
Bale, from the city center papunta sa work ko, mga 3 stops lang, kaya sobrang lapit lang. Ayun. So, dito ako parati umuupo sa harap kasi para konti na lang yung lakad pagbaba ng tram. Dito pwede ka umupo pagka meron kang dalang aso. Pwede sumakay yung aso dito sa tram. Tapos yan, meron parang screen, may mga ads. Tapos ito yung pipindutin mo pag stop. Pag bababa ka na. Brother-in-law ko, mga ka-Gigi, si Nero, yung brother ni Keng. Dito siya nag-work sa kabilang street kung saan ako nag-work. Turo ko sa inyo. Doon siya nag-work. Titos! So yan mga ka-Gigi, nandito na ako sa hotel. Kakarating ko lang. So, kuha muna ako ng uniform ko sa uniform area. Ganyan yung itsura niya dito. Tapos may cord ako dito sa phone. Tatap ko lang siya. Tapos bubukas na siya. Tapos ito may code para makapasok. So yan mga ka-Gigi, nandito na tayo sa uniform area yan. Sakto. Ito akin to. Pasko Rachel. Ito yung uniform ko, tsaka pants. Hanapin natin yung pants ko. Yun. Pasko Rachel. Yan. So, chef's jacket and pants and apron mga ka-Gigi. Yung apron, walang pangalan yun. Kasi yung apron para sa lahat. So, kahit anong, tsaka isang size lang yun. Kaya kahit anong apron piliin mo dito, okay lang. Tapos yung mga hanger, mga ka-Gigi, meron siyang sariling lagayan ng hanger dyan. Yan. So, lalagay mo dyan yung hanger. Lagay ko kayo dyan para pakita nyo. So, lalagay ko tong hanger dyan. Apron. Chef's jacket. And pants. Pero, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung brother-in-law ko, si Nero, doon siya nagtatrabaho sa isang Filipino restaurant sa kabilang street dito, sa malapit sa work ko. So, yun mga ka-Gigi, bihis muna ako. Yan mga ka-Gigi, nakabihis na ako ng uniform. So, ngayon, akit na tayo doon sa taas, sa pinaka-kitchen. So, minsan, hindi ako nagsistairs, nag-elevator ako kapag tinatamad ako umakit. So, ayun yung elevator. Click natin. Ganyan siya. Meron siyang pa-table dito mga ka-Gigi. Reception. Yan mga ka-Gigi. Tapos ito yung pinaka-menu namin. So yan mga ka-Gigi, nandito na ako sa loob ng kitchen. So ngayon, check natin kung ano yung mga gagawin natin. Kung ano yung mga kailangan gawin nating prep or mga preparation para sa service natin mamaya. So sa tingin ko mga ka-Gigi, wala silang nilagay na mga kulang dito sa dito sa misa lista. Kasi ito yung no nakaraan pa to. So nagawa ko na lahat to. So, siguro kompleto. Wala tayong kailangan gawin. Pero, hahanap tayo ng magagawa. Kasi mga ka-Gigi, nahihiya ako. Sobra nahihiya ako. Pagka si Keng yung nagbablog sa work niya, parang lumalabas ang tamad-tamad ko.
Ganun yung pakiramdam ko mga ka-Gigi. Kasi sabi ko nga kay King, sabi ko, ano ba yan? Pag nag-vlog ka, parang ang labas, ang tamad-tamad ko. Kasi sa work, parang wala akong ginagawa. Pero mga ka-Gigi, gusto ko lang din sabihin sa inyo yung difference ng work namin ni King. Sobrang laki ng difference namin. Kasi yung work ko ay sa hotel, si King sa lunch place siya nagtatrabaho. So, talagang busy yun sa kanila. Yun sa amin, sa hotel, hindi ganun ka-busy kasi kung sino lang yung naka-check-in sa hotel, yun lang yung kakain sa restaurant, or kung sino man yung mag-walk-in, yun lang yung mga makakakain sa restaurant, mga ka-Gigi. Hindi ibig sabihin nun wala akong ginagawa sa work. Syempre, lahat ng mga kailangan ko gawin, tinatapos ko muna, pinapakita ko sa inyo yung pagpa-plating, pero yun yung malaking difference ng work namin ni King, mga ka-Gigi. Parang feeling ko ang boring sa work ko kasi parang wala akong masyado mapakita sa inyo, pero ganun talaga pag nag-work sa hotel. Pero depende pa rin yun sa hotel, mga ka-Gigi, kung busy or hindi busy, ganun. Pero dito sa work ko na to, dito sa hotel na to, hindi ganun ka-busy. Kaya ayun mga ka-Gigi, na-explain ko na sa inyo, yung kila King, marami talaga siyang ganap doon, marami siyang ginagawa, busy talaga siya doon kasi lunch place yun, mga ka-Gigi. Maraming mga office, maraming mga company na kumakain dun sa kanila kada lunch time. So, ayun mga ka-Gigi, ako sa a la carte ako. So, kung ano yung nasa menu namin, pwede sila mag-order doon, tapos yun yung gagawin ko, mga ka-Gigi. So, chine-check ko lahat ng drawer. Tapos, magre-refill na lang ako kung ano man yung kulang. Kunwari yun, wala ng fries. So, kukuha ko dun sa walk-in freezer ng fries. Tapos, kumpleto yung mga burger patty, steak, fish, chicken. Kailangan kumpleto yung mga nasa drawer mo, mga ka-Gigi. Dito sa pinaka-ano niya. Ito. Tignan nyo. So, ito, kailangan ko mag-refill. Kailangan natin mag-refill ng fries kasi onti na lang. Tapos, nabuksan ko na yung mga yan. Dito, ginigrill. Tapos, ito yung deep fryer for the fries. Tapos, ito, stove. Tapos, yan, mga ka-Gigi, yung mga vegetables. Porka na, or carrots. Tapos, dito, yan, steak, fish, tsaka chicken. Kompleto. Tapos, to mga ka-Gigi, bago yung oven namin. Yan. Nakita nyo? Bagong-bago. Pinalitan siya. Buksan natin yung dishwasher. Tapos, kuha tayo ng fries. Dito. Sa walk-in freezer, mga ka-Gigi. Ito, fries. Nandito yung mga frozen na mga, dito yung stock ng mga frozen goods. Nilalagay ko na siya sa bagong lagayan kasi para malinis yung pinaka-ano niya, para malinis. Ayan. So ito yung fries natin, lalagay ko muna siya dito sa loob ng fridge, tapos pagka naubos na yon, mamaya i-refill ko to dun. Ubusin muna natin yung fries na nandun para hindi sayang. Yan, ito yung fridge natin. Tulad nito mga ka-Gigi. Ito, pagtingin ko wala ng baby gem lettuce, kaya kunin natin to. Tapos mag-refill tayo nito. Kukunin natin yan dito sa walk-in chiller. Usually, nandito siya. Yan. Baby gem. Kuha tayong mga limang piraso. Yan.
Tapos ito, para madrain siya. Yan, para madrain yung lettuce. So, huhugasan ko lang to mga ka-Gigi. Tapos lalagay ko dito, tatakpan ko. Yun, ganun lang. Ganun lang kasimple. Hindi mo siya kailangan tanggalin sa pinaka, ano niya. Ganyan lang. Dito pala mga ka-Gigi, merong tatlong klaseng basura. Ito, bio, or yung parang mga mabubulok. Yan, bio waste. Ito, sekayate, mixed waste pag black. Tapos ito, mga plastic. White din siya. So, kailangan mga ka-Gigi, nakasegregate yung pagtapon mo ng basura. Kunwari, merong tirang food or gulay, dito yon sa bio. Tapos, dito naman, yung mga tissue or kahit anong parang mga pwedeng, parang mixed waste, sekayate, or dito, mga plastic lang ang pwede dyan, mga ka-Gigi. Dito sa Finland, mga ka-Gigi, napaka-ano nila, higpit sa mga, pagdating sa mga basura. Talagang sinesegregate nila yung mga basura nila. Kaya isa yan sa maganda dito sa Finland. Kung paano nila isegregate yung mga basura nila. So mga ka-Gigi, ayan na nga. Unang kasyungahan ngayon 2024. Napaso ako. Nadisgrasya ako mga ka-Gigi. Ayan. Napaso ako. So, nakalimutan ko, mainit pala yung tray. Hinawakan ko, napaso ko mga ka-Gigi. Kaya binasa ko ng tubig. Malamig na tubig. Ayan o. Tingnan nyo. Namumula. Pero, meron naman ditong ano mga ka-Gigi. Meron ditong first aid. Tingnan nyo. Papakita ko sa inyo. Ito yung first aid mga ka-Gigi. So, meron dyan mga pangpasok. Hanap tayo. Ito, burn gel. Pahira natin itong burn gel mga ka-Gigi. Ang sakit. Sakit na. Ayan o. Kakapasok ko lang mga kakapasok ko lang mga ka-Gigi. Magsa-start pa lang yung pinaka-shift ko. Na disgrasya agad. Ano ba naman to? Sakit. Yan ang mga ka-Gigi namumula. Ewan ko nakikita nyo. Napaka-importante nun mga ka-Gigi kapag sa kitchen ka nag-work. Dapat talaga merong first aid kit. Kahit sa ang kitchen, dapat meron. Kasi pag hindi mo maiiwasan, mapapasok ka, mahihiwa ka, ganun mga ka-Gigi. Kaya, risky rin talaga mag-work sa kitchen kasi, syempre, nandyan yung mga panganib or mga aksidente. Andyan yung mga panganib, hindi mo maiiwasan. Like, mahihiwa ka, mapapasok ka, o kung ano-ano pa mga ka-Gigi. Kaya, napaka-importante ng first aid kit sa kusina. Kompleto sila, may band-aid, meron silang mga yan sa paso, yung mga benda, kompleto sila mga ka-Gigi.
mga ka-Gigi. Ewan ko kung naririnig niyo ako pero lalakasan ko na lang yung boses ko. Nagbabasa ako ng mga comments sa YouTube. Natutuwa ako, sobra akong natutuwa sa mga nababasa kong comments niyo mga ka-Gigi. Pasensya na kayo kung hindi namin kayo nare-replyan isa-isa. Kasi busy rin kami mga ka-Gigi. Sana huwag kayong magalit sa amin. Pero nababasa namin mga comments nyo. Sobra kaming natatouch ni Keng. Ayun mga ka-Gigi, gusto ko lang sabihin sa inyo na sobrang natutuwa ako. Kasi sobra akong proud kay Keng. As in, sobra talaga akong proud. Hindi ko ma-explain, mapaliwanag kung gaano ako ka-proud sa asawa ko. Kasi mga ka-Gigi, sobrang galing niya mag-vlog. Sobrang galing niya sa pag-vlog. Sobrang proud ako kasi lahat ng ginagawa niyang content ay may kabuluhan, marami kang matututunan. Alam niyo yun mga ka-Gigi, talagang walang patay na oras, as in talagang maaaliw ka. Tsaka yung sense of humor ni Keng is sobrang, yun yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Kung napapansin niyo sa mga vlogs niya, sobrang nakakatawa talaga si Keng at masarap siya kasama sa work. Magaan siya makatrabaho kasi sobrang mabait siya, magaling siya, lahat mga ka-Gigi alam niyang gawin. Ayun, sobrang proud ako kasi yung vlog niya, as in talagang ang daming magagandang comments. Talagang lahat sila sinasabi nila napaka-informative ng vlog, ang daming matututunan. Natutuwa sila kasi ang daming recipe na sinishare ni Keng. Alam niyo yun mga ka-Gigi, nakaka-proud talaga bilang asawa na makabasa ka ng mga ganong comments. Yung vlog niya, ako rin nag-e-edit. Ako lahat nag-e-edit ng videos namin. Kaya dinadagdagan ko pa ng mga information para marami kayong matutunan sa vlog namin. Kasi nakakataba ng puso makabasa ng mga ganun na marami kayong natututunan sa vlog namin. Ganun mga ka-Gigi. Kaya maraming salamat sa suporta nyong lahat. Lalong-lalo na kay Keng. Mga ka-Gigi, sobra ako nagpapasalamat sa inyo sa mainit na pagtanggap nyo sa vlog niya. So ngayon, may tanong ako mga ka-Gigi, may tanong ako sa inyo. Kung si Keng ba ay gagawa ng sariling YouTube channel niya, sariling channel niya, susuportahan niyo ba siya? Mag-comment kayo sa baba mga ka-Gigi kung yes or no. Mag-comment kayo mga ka-Gigi kung gusto niyo gumawa ng sariling channel si Keng para masabi ko sa kanya, kakausapin ko siya kung gusto niya gumawa ng sarili ng YouTube channel, wala namang problema mga ka-Gigi. Sobrang 100% support ako doon. Tapos dito mga ka-Gigi, wala na tayong unayuri or beetroot. So, ito, refill natin. Meron siya. Gumawa sila mga ka-Gigi. Ganyan yung itsura niya. Beetroot. Pag ganito mga ka-Gigi, pag wala pa akong order, tapos nagawa ko na lahat ng mga kailangan gawin. Kasi, kumpleto nga. So, kasi lately, dito sa hotel, sobrang tahimik. Wala masyadong guest. Kaya, ayun, ang ginagawa ko, pag ganitong wala akong ginagawa, nagfo-flooring na ako mga ka-Gigi. Flooring, ibig sabihin, hugasan ko na yung sahig, kukuskusin ko, sasabunin ko, kukuskusin ko, babanlawan ko, tapos tatanggalin ko yung pinaka tubig niya. Ganon mga ka-Gigi yung ginagawa ko kasi para mamaya hindi na ako maghahabol ng flooring pag kung kailan pasara na. So ganon mga ka-Gigi yung diskarte dito sa kusina para makauwi ka kaagad. So ayan, yung kahit di naman masyadong madumi, linisin pa rin natin para naman matuwa yung papasok bukas ng morning. Ayun, so mag-flooring tayo mga ka-Gigi. Dito pala mga ka-Gigi namin nilalagay yung mga plates. Kailangan mo yung buksan pagdating mo dito. So binuksan ko kanina. So yan, yung mga plates namin para mainit siya. So mainit yan mga ka-Gigi, mainit siya sa loob. So yan yung mga iba't ibang plates namin para sa a la carte. CR muna tayo mga ka-Gigi. Ito yung CR namin. Ito yung CR namin mga ka-Gigi. CR muna ako.
Yan mga ka-Gigi, malinis na. Matutuyo na yan kusa. Kahit medyo basa-basa pa mamaya-maya, matutuyo rin yan. Yan, hanggang dyan. Pati dito sa labas ng pinaka-kitchen, nililinisan ko. Pati yan. Hanggang dyan mga ka-Gigi. Yan. So, malinis na ang ating floor. Yun mga ka-Gigi, gusto ko lang i-add dun sa sinabi ko tungkol kay Keng kanina na sobrang proud ako sa kanya. Sobrang proud ako sa kanya kasi ang galing-galing niya sa pag-vlog. So, meron siyang hidden talent sa pag-vlog mga ka-Gigi. So, bukod dun, gusto ko lang sabihin na talagang yung mga comments, yung mga magagandang comments, yung mga views, matataas na views, sobrang deserving siya mga ka-Gigi makakuha ng mataas na views, sobrang deserving siya makakuha ng maraming likes, maraming shares mga ka-Gigi, magagandang comments dahil pinahirapan niya yon yung vlog na yon mga ka-Gigi, kaya sobrang proud ako. Sana mga ka-Gigi nyo, meron akong hihilingin sa inyo mga ka-Gigi na sana supportahan nyo ang vlogs namin. Sana hindi nyo lang i-like, hindi lang kayo mag-comment, pero sana i-share nyo rin mga ka-Gigi, i-share nyo rin yung vlogs namin para at least maraming makakapanood, para ma-share ni Keng yung talent niya sa pagluluto at mapakita namin sa inyo kung ano yung buhay namin dito sa Finland. Mga ka-Gigi, update, time check. So, magsa-7 na ng gabi, pero wala pa rin akong order. Ganon ngayon, ngayong month na to talaga, wala masyadong guests. So, kaya tahimik yung kitchen. So, may mga umiinom dun sa restaurant, pero hindi sila umorder ng food. Ganon mga ka-Gigi. So, waiting lang tayo kung meron tayong order. Pero nagawa ko na lahat, nalinis ko na lahat ng dapat linisin mga ka-Gigi. Minsan iniisip ko kung sa kitchen ba talaga ako nag-work or cleaner ako mga ka-Gigi. Pero okay lang yun, kasama yun sa work. Kaya yun, mamaya magtatapon rin tayo ng basura dito. Meron din basura sa sa area na to. Tsaka yung doon, dito, 3. Yan mga ka-Gigi. Tapon natin yan mamaya. Dito, pwede tayong kumuhang tea. Kuha tayong tea mga ka-Gigi. Yan, may iba't ibang klaseng tea mga ka-Gigi. Pero ako yung black tea yung gusto ko. So, lalagyan ko lang to ng honey. Yan, nakita nyo, walang tao. Ito yung tea natin mga ka-Gigi. Lagyan natin ng honey. So, yan mga ka-Gigi. Patiti na lang tayo kahit wala pa tayong order. Tahimik ngayon sobra. Pero kasi talaga ngayong month, mga ka-Gigi, yun nga sabi, tahimik nga daw dito. Tahimik nga daw sa hotel, sa mga hotels. Tahimik talaga sa mga hotels ngayon dahil kaka-holiday lang. So, back to work na yung karamihan. So, bibihira na lang yung mga tourist, ganon. Bibihira na lang yung mga may mag-check-in ngayong month. Pero, sa darating na siguro starting March, mga ka-Gigi, busy na ulit. Kasi tapos, alam nyo ba na magko-concert pa yung Coldplay dito? Sino sa inyo nakapanood na ng concert ng Coldplay, mga ka-Gigi? Meron silang concert dito sa July. Tapos, meron din yung parang rock band na Metallica. Yun, so sabi sa akin nung head chef ko, puno daw kami dun sa isang hotel, dun sa malaking hotel. Punuan daw kami, parang fully booked daw kami kasi magko-concert nga yung Coldplay. So marami atang manonood, maraming dadayo at matutulog dun sa hotel na yun. Ayun mga ka-Gigi. So waiting lang tayo sa order. Nagawa ko na lahat. Sana wag niyo sabihin ang tamad ko kasi ginawa ko na lahat ng mga dapat kong gawin.
talagang kumpleto na lahat. Marami pang prep, so hindi ako pwede magdagdag ng magdagdag kasi baka masira lang kasi tahimik nga. Kung magpa-prep ako, hindi rin naman magagamit, so masisira lang. Sayang mga ka-Gigi. Tea muna tayo. So yun mga ka-Gigi, pumunta dito si Antonetta, yung receptionist. Merong guest na gusto magpa-cut ng salmon, ayan. So, kasi bawal daw namin bigyan yung guest or pahiramin yung guest ng knife. So, kung pwede daw ipa-cut into pieces yung tong salmon. So, i-cut natin mga ka-Gigi para man lang may magawa tayo. Pinapatanggal niya rin yung skin. Tapos lagay natin dito sa plate. Cut natin. Ito mga ka-Gigi, na-cut ko na. Ito, so may order tayong 2 steak, medium rare. So yan, lalagyan ko lang ng grill marks. Yan natin salt, pepper. Gigi, yung namin, steak, may fries, tsaka Bernaise na sauce. Tapos yan, meron lang vegetables and mixed vegetables. May bimi, tsaka may carrots. So yun mga ka-Gigi, hindi ko na matatapos tong vlog na to kasi kailangan ko nang umuwi. Nagpaalam na ako dun sa kasama ko dito ngayon. Sabi ko kailangan ko umuwi kasi emergency mga ka-Gigi. Message siya kan si Keng, sabi niya na aksidente sila ni Ziki. Nadula sila sa snow mga ka-Gigi. Karga ni Keng si Ziki. Basta ganun mga ka-Gigi, hindi ko alam. Parang naihagis niya si Ziki. Tapos tumama yung labi ni Ziki. Tapos nagdugo pati yung dila ni Ziki. Basta hindi ko alam mga ka-Gigi. Tapos si Keng, na-twist niya yung right knee niya. Yung kanang tuhod niya, na i-twist niya. So, hindi ata siya makalakad mga ka-Gigi. Babalitaan ko kayo agad kung ano yung pag nalaman ko na lahat. Pero uuwi na ako mga ka-Gigi. Pasensya na kayo, hindi ko na kayo madadala. So, uuwi ako maaga ngayon kasi emergency. So, yun mga ka-Gigi, update ko kayo agad.